Mga pagbasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Paglalantad sa mga Antikristo. Ika-4 na item. Itinataas at pinatototohanan nila ang kanilang sarili. Panghuhuli sa mga daga. Kamakailan, narinig ko ang tungkol sa isang bagong usapin. Makinig at pag-isipan kung paano ito nauugnay sa mga pag-uugali at disposisyon ng mga tao, kung tungkol saan ang kwentong ito, at kung anong uri ng problema ang inilalarawan nito. Pagkatapos dumating sa Amerika ng ilang Tsino, maliban sa nakita nila na ang lipunan at kapaligiran at atmosfera dito ay malaki ang pagkakaiba sa Tsina, mayroon ding isang bagay silang nakita na napaka-interesante. Ito ay nasa bansang ito, hindi lang malaya ang mga tao, kundi lahat ng uri ng buhay na bagay at hayop ay napakamalaya rin, at walang sino mang nananakit sa mga ito. Ang kalayaang pantao ay siyempre isang produkto ng mga panlipunang sistema, kaya anong nagdadala ng kalayaan sa lahat ng uri ng buhay na bagay at hayop? Nauugnay ba ito sa mga panlipunang sistema? Nauugnay ito sa kung papaanong ang mga panlipunang sistema at mga pulisiya ng gobyerno ay pinoprotektahan at pinamamahalaan ang buong likas na kapaligiran. Dito, ang mga ligaw na hayop ay nasa kung saan-saan at makikita kahit saan. Halimbawa, ang isang tao ay makakakita ng mga ligaw na gansa na kumakain ng damo sa parang sa tabi ng kalsada, at may ilang parke, parang, at gubat kung saan makakakita ang isang tao ng ilang usa, oso o lobo, pati na rin mga pabo, bengala at lahat ng uri ng ibon at iba pang ligaw na hayop. Anong unang impresyon mayroon ang mga tao kapag nakikita nila ang isang tanawing tulad nito? Pakiramdam nila ay nakita na nila ang kalikasan. At anong uri ng mga damdamin ang mayroon sila kapag nakikita nila ang kalikasan? Hindi ba nila sasabihing, tingnan ang kanilang bansang ito. Hindi lang malaya ang mga tao, kahit ang mga hayop dito ay malaya. Ang muling mabuhay bilang isang hayop sa lugar na ito ay mas mabuti kaysa sa mamuhay bilang isang tao sa Tsina. Dahil kahit mga hayop ay malaya rito at walang sino mang umaabuso sa mga ito. Wala ba silang gayong mga damdamin? Para sa mga nanatili rito ng mahabang panahon, nagiging pangkaraniwan ang mga bagay na ito at hindi kakatwa. Iniisip nilang napaka-normal ng mga bagay na ito. Ngunit para sa ilang tao, pagkatapos nilang maging pamilyar sa ganitong uri ng kapaligiran, ilang aktibong kaisipan ang nagsisimulang lumitaw sa kanila. Napakamalaya ng mga hayop na ito at walang sino mang nangangasiwa o nagbabantay sa mga ito. Maaari ko bang hulihin at kainin ang mga ito? Magaling kong makakain ko ang mga ito, ngunit hindi ko ito basta-bastang magagawa sakaling protektado ang mga ito ng batas. Kailangang tingnan ko ito. Pagkatapos suriin ang impormasyon, nakikita nilang malinaw na sinasabi ng batas na pantay na pinoprotektahan ng pambansang batas ang mga ligaw na hayop at na hindi maaaring hulihin at patayin ang mga ito ng mga tao nang ayon sa kagustuhan nila. Kung nais ng mga taong mangaso ng mga hayop, dapat nila itong gawin sa loob ng isang ipinag-uutos ng estado na lugar ng pangangaso.
kailangan din nila ng lisensya at maaaring kakailanganing magbayad para sa mga hayop na mahuhuli nila. Sa madaling salita, pinoprotektahan ng batas ang mga ligaw na hayop na ito at may malinaw itong mga probisyon tungkol sa mga ito. Hindi kayang maunawaan ng ilang tao ang batas ng proteksyon ng ligaw na hayop at iniisip nila, nariyan itong lahat ng mga ligaw na pambihirang pagkain. Subalit hindi tayo pinahihintulutan ng gobyerno na hulihin at kainin ang mga ito ayon sa gusto natin. Nakapanghihinayang. Sa China, walang sino mang may pakialam dito. Kung walang magsusumbong nito, hindi ito iimbestigahan ng mga awtoridad. Hanggat walang sino mang nakaalam nito, pwede kang humuli at kumain ng isang hayop. Ngunit hindi mo ito maaaring gawin sa isang demokratikong bansa. Dito ay may mga legal na regulasyon at hindi ko maaaring basta gawin anuman ang nais ko sa lupa ng ibang mga tao. Ngunit ang mga hayop na ito ay ligaw lahat. Nakapanghihinayang na maaari lang nating tingnan at hindi kainin ang mga ito. Kailangan kong mag-isip ng solusyon. Papaano ko makakain ang ligaw na hayop na ito nang walang sino mang nakakapansin at nang hindi nilalabag ang batas? Ang ilang tao ay nag-iisip ng daya at sasabihing, kung gagawa ako ng hawla at maglalagay ng ilang malasang pagkain sa loob nito para akitin ang mga hayop, hulihin ang ilang maliliit na hayop tulad ng mga ligaw na kuneho, at pagkatapos ay hahanap ng liblib na lugar para patayin at kainin ang mga ito, hindi ako lumalabag sa batas, hindi ba? Ang maliliit na hayop na iyon ay hindi protektado ng estado at walang tiyak na probisyon ang batas sa mga ito. Kung gagawin ko ito, makakakain ako ng ligaw na hayop at masisiguro ring hindi ako lumalabag sa batas. Ito ay ang tamang-tamang kombinasyon. Pagkatapos nilang magkaroon ng ganitong ideya, bumuo sila ng hawla at nagsisimulang mangaso. Bago lumipas ang 2 araw, pumasok ang isang daga sa hawla at dali-dali nilang pinatay at kinain ito. Nararamdamang ito ay tunay na ligaw na hayop. Anong konklusyon mayroon sila pagkatapos itong kainin? Napakalalasan ng ligaw na hayop. Mula ngayon ay mag-iisip ako ng mas maraming paraan para makakain ng iba pang uri ng ligaw na hayop. Hindi ako natatakot kainin ang mga ito hanggat hindi ko nilalabag ang batas. Dito nagtatapos ang kwento. May ilang tao na nagtatanong, totoong kwento ba ito o gawa-gawa lang? Sa ngayon, huwag mag-alala kung ito man ay totoo o gawa-gawa lang, o kung talagang nangyari ba ito o hindi. Basta isipin mo lang kung ano ang mali sa mga tao na gumagawa ng mga bagay na tulad nito, batay sa kwentong ito. Ang paggawa ba ng ganitong uri ng bagay ay isang matinding pagkakamali? Ito ba ay itinuturing na isang paglabag sa batas? Ito ba ay itinuturing na immoral? Ito ba ay sumasalungat sa moralidad o sumasalungat sa pagkatao o sumasalungat sa iba pa? Una, sabihin mo sa akin, ang ganito bang uri ng pag-uugali ay karapat-dapat sa papuri o sa pagtuligsa? Aling panig ang pipiliin ninyo? Sumasalungat man ito sa moralidad, sumasalungat sa batas, o sumasalungat sa pagkatao? Sa anumang sitwasyon, masama ang ganitong uri ng pag-uugali at hindi ito pag-uugali ng mga tao na nagtataglay ng pagkatao.
Kaya ano ba ito? Seryosong problema ba ang ganitong uri ng disposisyon o pag-uugali? Paano ninyo huhusgahan ang bagay na ito ayon sa mga sarili ninyong pamantayan? Sa pang-araw-araw na buhay at kasama ng lahat ng grupo ng tao, pangkaraniwan ba ang ganitong uri ng pag-uugali? Hindi ito isang napakatalino o masamang gawa, pero ito ay hindi nararapat at hindi ito isang pagpapamalas na dapat tinataglay ng mga tao na may normal na pagkatao. Anong eksaktong uri ng pagpapamalas ito? Sige, at klasipikahin mo ito. Anong uri ng pag-uugali ito? Dapat ba itong itaguyod? Hindi ito karapat-dapat sa pagtataguyod at hindi ito pinupuri ng mga tao, kaya dapat itong tuligsain at kamuhian. Pangkaraniwan ang ganitong uri ng pag-uugali. Madalas itong lumilitaw sa lahat ng grupo ng mga tao at sa pang-araw-araw na buhay. Madalas itong napapagmasdan at may mga tao na madalas na ginagawa ang ganitong uri ng bagay. Kaya, kung gayon, hindi ba ito karapat-dapat na ibukod at talakayin at sa gayon ay binibigyang kakayahan ang bawat tao na magkaroon ng tumpak na pakahulugan ng bagay na ito at mas mabuting ilayo ang sarili nila mula sa ganitong uri ng pag-uugali? Hindi ba't maganda iyon? Kung gayon, bigyang kahulugan natin ito. Anong uri ng pag-uugali ito? Mapagmataas ba ito? Mapagmatigas ba ito? Mapanlinlang ba ito? Buktot ba ito? Medyo. Ito ay medyo malapit dyan. Sa mga salitang natutunan at naunawaan ninyo, mayroong bang anumang makakapagbigay kahulugan sa ganitong uri ng pag-uugali? Mababang uri. Mababang uri, ito nga ay may kaunti ng ganitong kalidad. Naglalaman ang salitang ito ng ganitong uri ng pag-uugali at diwa, pero hindi nito ibinubuod ng husto at lubos. Hindi maituturing na malisyoso ang pag-uugaling ito, dahil kung ang pagpatay sa isang daga ay malisyoso, kung gayon ay magiging isang negatibong bagay ang pagbuksa sa mga daga. Isang positibong bagay ang pagbuksa sa mga daga. Nakapipinsala ng tao ang mga daga, kaya tamang puksain ang mga ito. Pero wala bang pagkakaiba sa pagbuksa sa mga ito at sa pagkain sa mga ito? Kung gayon, paanong maibubuod ang pag-uugaling ito? Aling mga salita ang maiisip ninyong nauugnay sa ganitong uri ng pag-uugali? Hamak na katangian, mababang uri, at nakapangdidiri. Sa pang-araw-araw na buhay, anong salita ang ginagamit para ibuod ang hamak at di angkop na pag-uugali? Marumi. Ang salitang marumi ay sakto at masinsinang nagbubuod sa ganitong uri ng pag-uugali. Bakit ito binibigyang kahulugan bilang marumi? Kung sinasabing ito ay mababang uri, makasarili, o nakakapangdiri, isa lamang iyang uri ng pagpapamalas na ibinunyag ng mga maruming tao. Naglalaman ng maraming kahulugan ang marumi, ang pagiging mababang uri, masama, nakakapandiri, makasarili, immoral, hindi inaayos ang asal, hindi pagiging lantad o tapat sa mga kilos ng isang tao, at sa halip ay kumikilos sa isang palihim na paraan at gumagawa lang ng mga hindi wastong bagay.
Ang mga ito ang iba't ibang pag-uugali at pagpapamalas ng mga maruming tao. Halimbawa, kung gusto ng isang normal na tao na gumawa ng isang bagay, hanggat wasto ito, ginagawa niya ito sa isang lantad na paraan, at kung nilalabag nito ang batas, susuko siya at hindi nagagawin ito. Hindi magkakapareho ang mga maruming tao. Isa sa katuparan nila ang kanilang mga layon kahit sa anumang paraan, at may mga diskarte para kontrahin ang mga limitasyon ng batas. Pinapaikutan nila ang batas at naghahanap ng mga paraan para maisakatuparan ang kanilang mga layon. Ang paggawa man nito ay nakaayon sa mga etika, moralidad o pagkatao, at kahit ano pa ang mga kahihinatnan. Wala silang pakialam sa anumang mga bagay na ito at hinahangad lang na maisakatuparan ang mga layon nila kahit sa anumang paraang posible. Ito ay pagiging marumi. Mayroon bang anumang integridad o dignidad ang mga maruming tao? Sila ba ay mga taong marangal o hamak? Hamak. Sa paanong paraan sila hamak? Walang batayang moral ang kanilang asal. Tama iyon. Ang ganitong uri ng tao ay walang batayan o mga prinsipyo sa kanyang asal. Hindi niya isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan at basta ginagawa ang anumang gusto niya. Wala siyang pakialam sa batas, sa moralidad, sa kung matatanggap ba ng konsensya niya ang kanyang mga kilos, o kung tutuligsain, huhusgahan, o kukondinahin ba siya ng sino man. Nagsasawalang bahala siya sa lahat ng mga ito at walang pakialam hanggat nagkakamit siya ng mga benepisyo at nasisiyahan siya. Masama ang paraan niya ng paggawa ng mga bagay-bagay, kasuklam-suklam ang pag-iisip niya, at pareho itong kahiya-hiya. Ito ang ibig sabihin ng pagiging marumi. Mapapalitan ba ang salitang marumi ng mga pagpapamalas ng ilang mga disposisyong na pag-usapan natin dati? Hindi talaga iyan uubra. Sadyang natatangi ang salitang marumi, kaya ang mga maruming tao ba ay isang natatanging uri ng mga tao? Hindi. Mayroon ba kayong anumang marumi sa inyo? Oo. Ano ang mga partikular na pagpapamalas nito? Minsan, pagkatapos hugasan ng mga tao ang kanilang mukha, nag-iiwan sila ng tubig sa buong estante at hindi ito pinupunasan. At kapag natapos ng kumain ang mga tao, hindi nila nililinis ang mga butil ng kanin at sabaw ng gulay sa mesa. Kapag narumihan na ang kanilang mga damit, inihahagis lang nila ang mga ito sa isang tabi nang hindi tinitiklop ang mga ito. Sa tingin ko, ay pagpapamalas din ang mga ito ng pagiging marumi. Ang totoo, ang lahat ng mga bagay na ito ay maliliit na detalye ng pang-araw-araw na buhay, at ang pagiging hindi malinis ay hindi tunay na pagiging marumi. May kinalaman ito sa pagsasabuhay ng isang tao sa pagkatao. Kung hindi ginagawa ng isang tao ang mga bagay na kapaki-pakinabang sa iba kapag nasa isang grupo, at kung ang isang tao ay hindi pinalaki ng maayos at ng may magandang pag-uugali, at maraming tao ang kinaiinisan at kinapopuotan siya, at hindi alam sumunod sa mga patakaran o sistema ng anumang lugar na pinupuntahan niya, at wala ng kamalayang ito, kung gayon, hindi ba may kulang sa pagkatao niya? Ano ang kulang? Ito ay kulang sa katwiran. Hindi ba't walang dignidad ang mga taong tulad nito? Wala silang dignidad, walang integridad, at hindi pinalaki ng maayos.
May kinalaman ito sa batayan ng asal ng tao at sa pagsasabuhay ng normal na pagkatao. Kung hindi man lang maisakatuparan ng isang tao ang mga pamantayang ito, kung gayon, paano niya posibleng maisasagawa ang katotohanan? Papaano niya posibleng maluluwalhati ang Diyos? Paano siya posibleng makakikilos ng ayon sa mga katotohanang prinsipyo? Masyado siyang malayo sa paggawa ng anuman sa mga bagay na ito. Walang konsensya o katwiran ang ganitong uri ng tao. Madali ba siyang pamahalaan? Madali ba para sa kanya na magbago? Ito ay ganap na hindi madali. Kung gayon, paano siya magbabago? Nakasalalay ito sa lahat ng nangangasiwa, pumipigil, at nag-uudyok sa kanya. Sa mga seryosong kaso, dapat manindigan ang lahat para punahin siya. Ano ang layo ng pamumunang ito? Ito ay para alalayan siya, para tulungan siyang umasal ng maayos, at para pigilan siyang gumawa ng mga bagay na kahiya-hiya at hindi kanais-nais. Kaya, ano nga ba ang eksaktong tinutukoy ng pagiging marumi? Ano ang mga pangunahing sintomas at pagpapamalas nito? Tingnan kung ang aking buod ay tumpak o hindi. Ano ang katumbas ng mga maruming tao? Katumbas nila ang mga mailap, hindi pinalaki ng maayos, mga ligaw na hayop, at ang mga pangunahing pagpapamalas nito ay kayabangan, kalupitan, kawalan ng pagpipigil, pagkilos ng walang habas, hindi pagtanggap sa katotohanan kahit katiting, pati na rin pagsasagawa ng anumang naisin, hindi pakikinig kahit kanino man, o pagpayag sa sino man na pamahalaan sila. Nangangahas na sumalungat sa sino man at walang pagsasaalang-alang sa sino man. Sabihin mo sa akin, malubha ba ang iba't ibang pagpapamalas ng pagiging marumi? Kahit papaano, masyadong malubha ang disposisyong ito ng kayabangan, ng kawalan ng katwiran, at ng pagkilos ng walang habas. Kahit na ang isang tao na tulad nito ay para bang hindi ginagawa ang mga bagay na humuhusga o lumalaban sa Diyos, dahil sa kanyang mapagmataas na disposisyon, malamang nagagawa siya ng kasamaan at lalabanan ang Diyos. Ang lahat ng mga kilos niya ay mga pagbubunyag ng kanyang tiwaling disposisyon. Kapag ang isang tao ay naging marumi hanggang sa isang tiyak na punto, nagiging isang mandarambong at dyablo siya, at hindi kailanman tatanggapin ng mga mandarambong at dyablo ang katotohanan. Pwede lang silang wasakin. May saysay bang pag-usapan ang kwentong ito? Bagaman ang kwentong ito ay hindi sumasagi sa kalikasang diwa o disposisyon ng tao, tumutukoy ito sa pag-uugali ng tao na hindi masyadong naiiba sa o walang kaugnayan sa diwa ng tao. Anong dapat itawag sa kwentong ito? Bigyan natin ito ng pangalang may alegorikong kalidad at hindi ito ginagawang sobrang prangka. Panghuhuli sa mga daga. Medyo maganda ang panghuhuli sa mga daga. May isang tao na nakahuli ng daga sa isang ganap na lehitimong paraan at sinabing, "Anong magagawa ko? Tumakbo ito rito at naaawa ako rito. Isa pa, nasaktan ito. Kung tatakbo ito palabas, mamamatay ito. At pagkatapos, ay kakainin lang din naman ito ng ibang hayop, kaya bakit hindi ko na lang ito kainin? Hindi ba iyon magiging ganap na lehitimo?
Para makain ang dagang iyon, kinatha niya ang lahat ng palusot na iyon at ginawa ang lahat ng dahilang iyon, at pagkatapos ay kinain ito ng may malinis na konsensya. Ito ay ang pagiging marumi. Hindi ito na parabang hindi maaaring kumain ng karne ang mga tao sa Amerika, kaya hindi sulit na pagdaanan ang lahat ng gulong iyon at ibigay ang lahat ng pagsisikap na iyon para gawin ang gayong bagay. Ito ay uri ng bagay na ginagawa ng mga maruming tao. Ginagawa ba ng mga normal na tao ang ganitong uri ng bagay? Ginagawa ba ng mga tao na may pagkatao at integridad ang ganitong uri ng bagay? Hindi. Bakit hindi nila ito ginagawa? May kaugnayan ito sa integridad. Iyong mga likas na di maiwastong magnanakaw ay palaging nagnanakaw at nangungupit at gumagawa ng mga kahiyahiyang bagay. May bagay ba na kapos sila sa tahanan? Maaaring wala. Yamang marumi sila. Kailangan nilang magnakaw, umasa sa pagnanakaw para matugunan ang kanilang sariling mga kagustuhan at ang kanilang walang kasiyahang sakim na disposisyon. Nagdadala ng ginhawa sa kanilang mga puso ang paggawa ng mga bagay na ito. Kung hindi nila gagawin ang ganitong uri ng bagay, sasama ang loob nila. Ito ay ang pagiging marumi. Ngayon, tatapusin ko na ang kwentong ito at dadako na sa pangunahing paksa. Bago ko talakayin ang pangunahing paksa, una, magmuni-muni tayo sa nilalaman ng ating huling pagbabahaginan. Ang mga tungkuling ginagampanan ng hinirang na mga tao ng Diyos ay maaaring mahati sa 6 na pangunahing kategorya. Natapos na nating talakayin ang unang kategorya na mga taong gumaganap sa tungkulin ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ang ikalawang kategorya ay ang mga gumaganap sa tungkulin ng mga lider at manggagawa sa iglesia sa iba't ibang antas. Ang mga miyembro ng kategoryang ito ay maaaring mahati sa 2 pangunahing uri, at noong nakaraan ay pinag-usapan natin ang tungkol sa isa sa mga uring ito, ang mga antikristo. Kung paano gumagawa ang mga antikristo, kung aling pagpapamalas ang mayroon sila, at kung aling mga bagay na ginagawa nila na makatutukoy sa kanila bilang mga antikristo. Inuri natin ang mga pagpapamalas at disposisyong ito ng mga antikristo. Aling mga partikular na item ang naroon? Unang item, sinusubukan nilang kuhain ang loob ng mga tao. Ikalawang item, binabatikos at inihihiwalay nila ang mga hindi sumasang-ayon. Ikatlong item, inihihiwalay at binabatikos nila ang mga naghahangad sa katotohanan. Ika-4 na item, itinataas at pinatutotohanan nila ang kanilang sarili. Ika-5 item, nililihis, inaakit, pinagbabantaan at kinokontrol nila ang mga tao. Noong nakaraan, 5 item ang ibinuod at itinala ninyo ang lahat ng mga ito. Ngayon ay itala ang mga susunod. Ika-6 na item. Kumikilos sila sa mga tusong paraan. Wala sila sa katwiran at diktatorial sila. Hindi sila kailanman nakikipagbahaginan sa iba at pinipilit nila ang iba na sundin sila. Ika-7 item. Sila ay buktot, mapaminsala at mapanlinlang. Ika-8 item. Hinihimok nila ang iba na sa kanila lang magpasakop, hindi sa katotohanan o sa Diyos. Ika-9 na item.
Ginagawa nila ang kanilang tungkulin para lang maging tanyag sila at maisakatuparan ang kanilang sariling mga interes at ambisyon. Hindi nila kailanman isinasaalang-alang ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at ipinagkakanulupa ang mga interes na iyon, ipinagpapalit para sa kanilang personal na kaluwalhatian. Ika-10 item, kinamumuhian nila ang katotohanan, hayagang nilalabag ang mga prinsipyo, at binabaliwala ang mga pagsasaayos ng sambahayan ng Diyos. Ika-11 item, hindi nila tinatanggap ang pagpupungos, ni wala silang saloobin ng pagsisisi kapag nakakagawa sila ng anumang pagkakamali, kundi sa halip ay nagkakalat sila ng mga kuro-kuro at hayagan nilang hinuhusgahan ang Diyos. Ika-12 item, gusto nilang umatras kapag wala silang katayuan o pag-asang magkamit ng mga pagpapala. Ika-13 item, kinukontrol nila ang mga pananalapi ng iglesia at kinukontrol din nila ang puso ng mga tao. Ika-14 na item, tinatrato nila ang sambahayan ng Diyos na parang sarili nilang personal na teritoryo. Ika-15 item, hindi sila naniniwala na mayroong Diyos at itinatanggi nila ang diwa ni Kristo. May 15 item sa kabuuan at hinihimay at isinisiwalat ng lahat ng ito ang iba't ibang pagpapamalas ng mga antikristo. Mahalagang ibinubuod ng 15 item na ito ang magkakaibang uri ng pag-uugali, pagpapamalas, at disposisyon na mayroon ang mga antikristo. Ang ilan sa mga ito ay tila mga pag-uugali sa panlabas, ngunit sa likod ng mga pag-uugaling ito ay ang mga pinagbabatayang disposisyong diwa ng mga antikristo. Pagdating sa literal na kahulugan ng mga ito, hindi ba madaling maunawaan ang 15 item na ito? Ang lahat ng mga ito ay ipinahayag sa payak na wika at sa isang banda, madaling maunawaan ang mga ito, habang sa karagdagan, kung ano ang ibinubuod ng bawat isa sa mga ito ay nauugnay sa mga pagpapamalas, paghahayag at diwa ng tao. Isang uri ng disposisyon ang bawat item. Hindi ito isang pansamantalang pag-uugali o kaisipan. Ano ang isang disposisyon? Paano maipaliliwanag ng isang tao kung ano ang isang disposisyon? Ang isang disposisyon ay kapag saan man pumupunta ang isang tao, ang kanyang mga kaisipan, ideya, prinsipyo para sa paggawa ng mga bagay, kaparaanan ng operasyon at ang layong hinahangad niya ay hindi nagbabago kasama ng mga pagbabago sa oras at pangheograpiyang lokasyon. Kung maglalaho ang paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay ng isang tao sa sandaling magbago ang kapaligiran niya, hindi ito ang pagbubunyag ng isang tiwaling disposisyon. Sa halip ay isang pansamantalang pag-uugali. Ano ang tinutukoy ng isang tunay na disposisyon? Mapangingibabawan nito ang isang tao anumang oras at sa anumang lugar. Tama iyan. Mapangingibabawan nito ang mga salita at kilos ng isang tao, anumang oras at lugar, nang walang mga kondisyonal na pagpipigil o impluwensya. Iyan ang isang diwa. Ang diwa ay ang bagay na inaasahan ng isang tao para mabuhay. Hindi ito magbabago na nakasalalay sa mga pagbabago sa oras, lokasyon, o iba pang panlabas na kadahilanan. Iyan ay ang diwa ng isang tao. Sinasabi ng ilang tao,
mayroon ako ng humigit kumulang lahat nitong 15 pagpapamalas ng Antikristo na binuod mo. Ngunit hindi ko hinahangad ang katayuan at hindi ako ipinanganak na may anumang ambisyon. Saka, wala akong pinapasang anumang responsibilidad sa ngayon. Hindi ako isang leader o isang manggagawa at hindi ko gustong maging sentro ng atensyon. Kaya hindi ba walang kaugnayan sa akin ang kalikasang diwa ng mga Antikristo? Kung walang kaugnayan ito, kung gayon, hindi ba totoong hindi ko kailangang makinig sa mga pagbabahagi ng ito o panindigan ang sarili ko laban sa mga ito para sa paghahambing? Ganito ba ang lagay ng mga bagay? Kung gayon, paano dapat harapin ng isang tao ang mga pagpapamalas na ito ng mga Antikristo? Paano dapat harapin ng isang tao ang mga katotohanang pinagbahaginan tungkol sa mga pagpapamalas na ito? Dapat maunawaan ng isang tao ang katotohanan at makilala ang sarili niya sa loob ng mga pagbabahagi ng ito. Pagkatapos ay hanapin ang tamang landas at magtaglay ng mga prinsipyo sa pagganap ng kanyang tungkulin at kanyang serbisyo sa Diyos. Sa paraang ito lang sila makalalayo mula sa landas ng mga Antikristo at makapagsisimula sa landas ng pagiging perpekto. Kung maidudugtong ninyo ang mga pagpapamalas na ito ng mga Antikristo sa sarili ninyo, kung gayon, magiging babala ito, isang paalala, isang paglalantad, at isang paghahatol para sa inyo. Kung hindi ninyo maidudugtong ang mga ito sa sarili ninyo, ngunit nadarama ninyong mayroon din kayong mga magkatulad na kalagayan, kung gayon, ay dapat ninyong subukang pagnilayan at kilalanin ng higit pa ang sarili ninyo at hanapin ang katotohanan para lutasin ang mga kalagayang iyon. Sa ganitong paraan, unti-unti mo ring maiwawaksi ang iyong mga tiwaling disposisyon at maiwasang tumahak sa landas ng mga Antikristo. Isang paghihimay kung paano itinataas at pinatototohanan ng mga Antikristo ang kanilang sarili. Ang pagbabahaginan ngayon ay tungkol sa ika-4 na item ng iba't ibang pagpapamalas ng mga Antikristo. Itinataas at pinapatotohanan ang kanilang sarili. Itinataas at pinapatotohanan ang mga sarili nila. Ibinibida ang mga sarili nila. Sinisikap na tingalain at sambahin sila ng mga tao. May kakayahan sa mga bagay na ito ang tiwaling sangkatauhan. Ganito ang likas na reaksyon ng mga tao kapag pinamamahalaan sila ng mga satanikong kalikasan nila at karaniwan ito sa lahat ng tiwaling sangkatauhan. Paano karaniwang itinataas at pinapatotohanan ng mga tao ang mga sarili nila? Paano nila natatamo ang layunin na tingalain at sambahin sila ng mga tao? Nagpapatotoo sila sa kung gaano karaming gawain ang nagawa nila, kung gaano sila nagdusa, kung gaano nila ginugol ang mga sarili nila, at kung anong halaga ang binayaran nila. Ginagamit nila ang mga bagay na ito bilang kapital kung saan itinataas nila ang mga sarili nila na nagbibigay sa kanila ng mas mataas, mas matatag, mas ligtas na lugar sa pag-iisip ng mga tao upang mas maraming tao ang magpapahalaga, titingala, hahanga at gayon din ang sasamba, gagalang at susunod sa kanila. Upang matamo ang layong ito, maraming bagay na ginagawa ang mga tao na nagpapatotoo sa Diyos sa panlabas, pero sa totoo lang ay nagtataas at nagpapatotoo sa kanilang sarili. Makatwiran bang kumilos ng ganoon?
Lampas sila sa saklaw ng pagkamakatwiran at wala silang kahihiyan. Ibig sabihin, walang kahihiyan silang nagpapatotoo sa nagawa nila para sa Diyos at kung gaano sila nagdusa para sa Kanya. Ibinibida pa nga nila ang kanilang mga kaloob, mga talento, karanasan, mga natatanging kasanayan, malulupit na diskarte sa mga makamundong transaksyon. Ang mga paraang ginagamit nila upang paglaruan ang mga tao at iba pa. Ang kaparaanan nila ng pagtataas at pagpapatotoo sa sarili nila ay upang ipangalandakan ang sarili nila at maliitin ang iba. Nagbabalat kayo at nagpapanggap din sila. Ikinukubli ang mga kahinaan, mga kakulangan, at mga kapintasan nila sa mga tao upang ang tanging nakikita ng mga ito ay ang kanilang luningning. Hindi man lamang sila nangangahas na sabihin sa ibang tao kapag nakararamdam sila ng pagkanegatibo. Salat sila sa tapang na magtapat at makipagbahaginan sa mga ito. At kapag may ginawa silang anumang mali, ginagawa nila ang lahat-lahat upang ikubli at pagtakpan ito. Hindi nila kailanman binabanggit ang pinsalang na idulot nila sa gawain ng iglesia sa takbo ng paggawa ng tungkulin nila. Kapag may nagawa silang maliit na ambag o natamong ilang maliit na tagumpay, gayunman, mabilis sila sa pagpapakitang gilas nito. Hindi sila makapaghintay na ipaalam sa buong daigdig kung gaano sila may kakayahan, kung gaano kataas ang kakayahan nila, kung gaano sila katangi-tangi, at kung gaano sila mas magaling kaysa sa mga normal na tao. Hindi ba't isa itong paraan ng pagtataas at pagpapatotoo sa kanilang sarili? Ang pagtataas at pagpapatotoo ba sa sarili ay isang bagay na ginagawa ng isang taong may konsensya at katwiran? Hindi. Kaya, kapag ginagawa ito ng mga tao, anong disposisyon ang karaniwang nabubunyag? Kayabangan. Ito ang isa sa mga pangunahing disposisyon na nabubunyag na sinusundan ng panlilinlang na kinasasangkutan ng paggawa ng lahat ng maaari upang gawing mataas ang pagpapahalaga sa kanila ng ibang mga tao. Hindi mabubutasan ang kanilang mga salita at malinaw na naglalaman ng mga motibasyon at pakana, nagpapakitang gilas sila. Gayunpaman ay nais nilang itago ang katunayang ito. Ang kalalabasan ng kung ano ang sinasabi nila ay na pinararamdam sa mga tao na mas mahusay sila kaysa sa iba, na wala silang sino mang kapantay, na ang lahat ng iba ay nakabababa sa kanila. At ang kalalabasang ito ay hindi ba natatamo sa pamamagitan ng mga pakubling paraan? Anong disposisyon ang nasa likod ng gayong mga paraan? At mayroon bang anumang mga sangkap ng kabuktutan? Isa itong uri ng buktot na disposisyon. Makikita na ang mga kaparaanang ginagamit nila ay udyok ng isang mapanlinlang na disposisyon. Kaya bakit ko sinasabi na buktot ito? Ano ang koneksyon nito sa kabuktutan? Ano sa palagay ninyo? Kaya ba nilang maging bukas tungkol sa kanilang mga layon na itaas at patotohanan ang kanilang sarili? Hindi nila kaya. Ngunit laging may pagnanais sa kaibuturan ng kanilang puso at ang sinasabi at ginagawa nila ay para makatulong sa pagnanais na iyon at ang mga layon at motibo ng sinasabi at ginagawa nila ay lubos nilang inililihim. Halimbawa, gagamit sila ng panlilihis o ilang patagong kahina-hinalang taktika para makamtan ang mga layon na ito.
Hindi ba't likas na tuso ang gayong paglilihim? At hindi ba't matatawag na buktot ang gayong pagkatuso? Maaari nga itong tawaging buktot at mas malalim iyon kaysa panlilinlang. Gumagamit sila ng partikular na pamamaraan para makamit ang kanilang mga mithiin. Ang disposisyong ito ay panlilinlang. Gayunman, ang ambisyon at pagnanais sa kaibuturan ng kanilang puso na palaging gustong pasunurin, patingalain at pasambahin ang mga tao sa kanila, ang kadalasang nagtutulak sa kanila para itaas at patotohanan ang kanilang sarili, at ginagawa nila ang mga bagay na ito nang walang prinsipyo at walang kahihiyan. Ano ang disposisyong ito? Umaangat ito sa antas ng kabuktutan. Ang kabuktutan ay higit pa sa ordinaryong makitid na pag-iisip o pagiging mapanlinlang at mapagsinungaling. Kung makaaangat ang isang tao mula sa ordinaryong katiwalian papunta sa antas ng kabuktutan, hindi ba't nangangahulugan itong mas malalim ang kanyang pagiging tiwali? Kung gayon, ilarawan ang antas ng kabuktutan. Ano ang angkop na paraan para ilarawan ito? Bakit umaangat ang isang tao mula sa ordinaryong katiwalian papuntang kabuktutan? Nakikita ba ninyo ng malinaw ang usaping ito? Ano ang pagkakaiba ng panlilinlang at kabuktutan? Pagdating sa kung paano nagpapamalas ang mga ito, ang kabuktutan at panlilinlang ay malapit na nauugnay, ngunit mas malubha ang kabuktutan. Ito ay panlilinlang na nasa pinakasukdulan. Kung ang isang tao ay sinasabing may buktot na disposisyon, hindi ordinaryo ang pagiging mapanlinlang ng tao na ito, sapagkat ang ordinaryong panlilinlang ay pwedeng nangangahulugang siya ay may ugaling sinungaling o hindi masyadong matapat sa mga kilos niya. Samantalang mas malubha ang kabuktutan at nasa mas malalim na antas kaysa sa panlilinlang. Ang panlilinlang ng isang tao na may buktot na disposisyon ay mas malaki at mas malubha kaysa sa isang pangkaraniwang tao, at ang kanyang mga paraan at diskarte sa paggawa ng mga bagay-bagay at ang mga pakana sa likod ng kanyang mga kilos ay mas tuso at malihim lahat, at hindi maaarok ang mga ito ng karamihan sa mga tao. Ito ang kung ano ang kabuktutan. Paanong ang isang antikristo na itinataas at pinatototohanan ang kanyang sarili ay naiiba kaysa sa pangkaraniwang tao na ganoon din ang ginagawa? Madalas na nagyayabang at nagpapasikat ang pangkaraniwang tao para maging mataas ang tingin sa kanya ng mga tao, at magkakaroon din siya ng mga pagpapamalas ng mga disposisyon at kalagayang ito. Kaya paanong ang isang antikristo na itinataas at pinatototohanan ang kanyang sarili ay naiiba kaysa sa mga karaniwang tao na ganoon din ang ginagawa? Saan naroroon ang pagkakaiba? Dapat malinaw ito sa iyo. Huwag mong pagsamasamahin ang lahat ng pagpapamalas, ng paminsan-minsang pagtataas o pagyayabang ng sarili sa ilalim ng kategorya ng mga antikristo. Hindi ba't ito ay isang pagkakamaling konseptual? Kung gayon, paano malinaw na makikita ang pagkakaiba ng usaping ito? Saan naroroon ang pagkakaiba? Kung maisasaad mo ito ng malinaw, lubusan mong mauunawaan kung ano ang diwa ng isang antikristo. Subukan mo ito. Mas patago ang paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay ng isang antikristo.
Gumagamit siya ng ilang paraang tila napakawasto para ilihis ang mga tao. Tila ba nangungusap siya tungkol sa isang wastong usapin, ngunit bago mo pa mamalayan, nagsisimula na siyang itaas at patotohanan ang kanyang sarili nang hindi ito nahahalata ng sinuman. Medyo patago ang mga paraan niya. Ang medyo patagong paraan. Ito ay sa kanyang paraan ng pagtataas at pagpapatotoo sa kanyang sarili, nakikita ang pagkakaiba. May iba pa ba? Sabihin mo sa akin, ano ang pagkakaiba sa kalikasan ng sadyang pagtataas at pagpapatotoo sa sarili at ng walang kamalayang paggawa nito? Magkaiba ang mga layunin. Hindi ba't dito makikita ang pagkakaiba? Kapag ang isang pangkaraniwang tao na may mga tiwaling disposisyon ay itinataas at ipinagmamalaki ang kanyang sarili, ito ay para magpasikat lang. Matapos niyang magpasikat, iyon na iyon at wala na siyang pakialam kung mataas man o mababa ang tingin ng ibang tao sa kanya. Hindi masyadong malinaw ang kanyang layon. Isa lang iyong pamamayani sa kanya ng disposisyon. Isang pagbubunyag ng disposisyon. Iyon lang iyon. Madali bang baguhin ang ganitong uri ng disposisyon? Kung hinahangad ng taong ito ang katotohanan, magagawa niyang unti-unting magbago kapag nararanasan niyang pinupungusan, hinahatulan, at kinakastigo siya. Unti-unting madaragdagan ang kanyang pagkaramdam ng kahihiyan at pagkamakatwiran, at paunti ng paunti niyang ipakikita ang ganitong uri ng pag-uugali. Kokondinahin niya ang ganitong uri ng pag-uugali at magpipigil siya at rerendahan niya ang kanyang sarili. Ito ay walang kamalayang pagtataas at pagpapatotoo sa sarili. Bagaman ang mga disposisyong nakapaloob sa sadyang pagtataas at pagpapatotoo sa sarili at ang walang kamalayang pagsasagawa nito ay magkapareho, ang kalikasan ng dalawa ay magkaiba. Paano nagkaiba ng kalikasan ang mga ito? Ginagawa ng may intensyon ang sadyang pagtataas at pagpapatotoo sa sarili. Hindi nagsasalita ng kaswal ang mga taong gumagawa nito. Sa bawat pagkakataong itinataas at pinatototohanan nila ang kanilang sarili, nagkikimkim sila ng ilang mga partikular na layunin at mga natatagong balak, at ginagawa nila ang ganitong uri ng bagay ng may mga satanikong ambisyon at pagnanais. Sa panlabas, tila kaparehong uri ito ng pagpapamalas. Sa parehong mga kaso, ang mga tao ay nagtataas at nagpapatotoo sa kanilang sarili. Ngunit paano binibigyang kahulugan ng Diyos ang walang kamalayang pagtataas at pagpapatotoo sa sarili? Bilang pagbubunyag ng isang tiwaling disposisyon. At paano naman binibigyang kahulugan ng Diyos ang sadyang pagtataas at pagpapatotoo sa sarili? Bilang isang tao na nagnanais na mailihis ang mga tao, na naglalayong respetuhin, sambahin, tingalain, at sundin siya ng mga tao. Likas na mapanlihis ang kanyang kilos. Kaya, sa sandaling magkaroon siya ng layong ilihis ang mga tao at angkinin ang mga tao para sumunod at sumamba sila sa kanya, gagamit siya ng ilang mga paraan at diskarte kapag nagsasalita at kumikilos siya, na madaling maglilihis at mandilin lang sa mga hindi nakauunawa sa katotohanan at walang malalim na pundasyon. Hindi lang walang pagkilatis ang mga ganitong tao, bagkus, iniisip nilang tama ang sinasabi ng taong ito at maaaring tingalain at respetuhin nila siya, at sa paglipas ng panahon ay sasambahin at susundan pa nga siya ng mga ito.
Ang isang pinakakaraniwang pinomena sa pang-araw-araw na buhay ay ang tila nauunawaan ng mabuti ng isang tao ang isang sermon matapos niyang marinig ito. Ngunit sa kalaunan, kapag may nangyari sa kanya, hindi niya alam kung paano lulutasin ito. Pumupunta siya sa harap ng Diyos para maghanap, ngunit hindi ito nagbubunga at sa huli, kinakailangan niyang pumunta sa kanyang leader para magtanong tungkol sa usaping ito at humingi rito ng solusyon. Sa tuwing may mangyayari sa kanya, nais niyang hilingin sa kanyang leader na lutasin ito. Ito ay tulad ng kung paanong ang paninigarilyo ng opyo ay nagiging isang adiksyon at isang kagawian para sa ilang tao, at sa takdang panahon, hindi na nila magagawang magpatuloy pa nang hindi humihit-hit nito. Kaya, ang mga antikristo na itinataas at pinatototohanan ang kanilang sarili ay di halatang nagiging isang uri ng ipinagbabawal na gamot para sa mabababaang tayog, hindi kumikilatis, hangal at mangmang. Sa tuwing may anumang nangyayari sa kanila, pumupunta sila sa Antikristo para magtanong tungkol dito. At kung hindi maglalabas ng utos ang Antikristo, hindi sila mangangahas magsagawa ng anuman, kahit pa tapos na itong pag-usapan ng lahat at may napagkasunduan na sa usapin. Takot silang sumalungat sa kalooban ng Antikristo at na mapigilan, kaya sa bawat usapin, mangangahas lang silang kumilos pagkatapos magsalita ng Antikristo. Kahit na malinaw nilang naunawaan ang mga katotohanang prinsipyo, hindi sila nangangahas na gumawa ng desisyon o pangasiwaan ang usapin. Sa halip ay naghihintay sila sa among tinitingala nila para sa huling hatol at desisyon. Kung walang sasabihin ang kanilang amo, ang sino mang nangangasiwa sa usapin ay mag-aalangan sa kung ano ba ang dapat nilang gawin. Hindi ba't nalason na ang mga taong ito? Ito ang ibig sabihin ng nalason na. Para malason sila ng husto, gaano karaming gawain ang kailangang gawin ng Antikristo at gaano karaming lason ang kailangang maibigay ng Antikristo sa kanila. Kung madalas hinihimay at kinikilala ng Antikristo ang kanyang sarili at madalas niyang inilalantad ang kanyang mga kahinaan, pagkakamali at pagsalangsang para makita ng mga tao, sasambahin pa rin ba siya ng lahat ng tulad nito? Hinding-hindi. Lumalabas na matinding pinagsisikapan ng Antikristo ang pagtataas at pagpapatotoo sa kanyang sarili, kaya naman nakamit niya ang gayong tagumpay. Ito ang resultang nais niya. Kung wala siya, walang sino mang makaaalam kung paano gagawin ng wasto ang kanilang mga tungkulin, at ang lahat ay hindi malalaman ang kanilang gagawin. Maliwanag na habang kinokontrol ng Antikristo ang mga taong ito, palihim niya silang binibigyan ng maraming lason at labis siyang nagsisikap. Kung kaunting salita lang ang sinabi niya, malilimitahan pa rin kaya niya ng ganito ang mga taong ito? Hinding-hindi. Kapag nagawang isakatuparan ng Antikristo ang kanyang layong sambahin at tingalain at pakinggan siya ng mga tao sa bawat usapin, hindi ba't gumawa na siya ng maraming bagay at nangusap na siya ng maraming salita na nagtataas at pinatototohanan ang kanyang sarili? Ano ang kalalabasan ng paggawa nito? Ito ay na mawawalan ng landas ang mga tao at hindi nila magagawang mamuhay pa nang wala siya. Na para bang malalaglag ang langit at titigil na sa pag-ikot ang mundo kung wala siya,
at mawawala ng halaga o saysay ang pananampalataya sa Diyos at magiging walang silbi ang pakikinig sa mga sermon. Pakiramdam din ng mga tao na sila ay may kaunting pag-asa sa kanilang buhay kapag nariyan ang Antikristo at ganap silang mawawalan ng pag-asa kung mamamatay ang Antikristo. Hindi ba't nabihag na ni Satanas ang mga taong ito? At hindi ba't nararapat lang iyon sa mga taong tulad nito? Bakit natin sinasabing nararapat ito sa kanila? Ang Diyos ang siyang pinananampalatayaan mo, kaya bakit ka sumasamba at sumusunod sa mga Antikristo? Hinahayaan silang pigilan at kontrolin ka sa bawat pagkakataon. Saka, anuman ang tungkuling ginagawa ng isang tao, nagbigay sa mga tao ang sambahayan ng Diyos ng malilinaw na prinsipyo at patakaran. Kung may problemang hindi kayang lutasin ng isang tao ng mag-isa, dapat siyang maghanap mula sa isang taong nakakaunawa sa katotohanan at maghanap mula sa itaas sa mga mas seryosong usapin. Ngunit hindi lang sa hindi mo hinahanap ang katotohanan, bagkus, sumasamba at tumitingala ka pa sa mga tao, naniniwala sa kung anong sinasabi ng mga Antikristong ito. Sa makatuwid, naging alipores ka na ni Satanas at hindi ba't ang sarili mo lang ang pwede mong sisihin? Hindi ba iyan nararapat sa iyo? Ang pagtataas at pagpapatotoo sa sarili ay isang karaniwang pag-uugali at pagpapamalas ng mga Antikristo at isa ito sa mga pinakakaraniwang pagpapamalas. Ano ang pangunahing katangian kung paano itinataas at pinatototohanan ng mga Antikristo ang kanilang sarili? Paano ito naiiba sa kung paano itinataas at pinatototohanan ng pangkaraniwang tao ang kanyang sarili? Ito ay na ang mga Antikristo ay may sariling layunin sa likod ng pagkilos na ito at hindi nila ito ginagawa ng walang kamalayan. Sa halip, nagkikimkim sila ng mga intensyon, pagnanais at ambisyon at masyadong nakakikilabot isipin ang mga kahihinatnan ng kanilang pagpapatotoo sa kanilang sarili sa ganitong paraan. Malilihis at makokontrol nila ang mga tao. Hayaan mo akong magbigay ng halimbawa. Pwede ninyong isipin kung ang ganitong uri ng pagpapamalas at disposisyon ay nauugnay sa pagtataas at pagpapatotoo ng sarili. Minsan, may isang lider na ginawa ang gawain ng iglesia sa isang lugar sa loob ng 2 o 3 taon. Pinupuntahan niya ang mga iglesia at sa wakas ay napatibay ang sarili roon. Anong ibig sabihin ng napatibay ang sarili roon? Nangangahulugan ito na kilala siya ng karamihan sa mga tao at mataas ang tingin sa kanya at na medyo kilala siya sa lugar na iyon. Sa sandaling makita siya ng mga tao, sinasalubong siya ng mga ito, inaalok sa kanya ang upuan nila at binibigyan siya ng masarap na makakain. Walang mga boses na tumututol, walang mga tao na sumasalungat sa kanya. Pamilyar na pamilyar ang lahat sa leader na ito at sa kaibuturan, lahat sila ay lubos na sinasang-ayunan kung paano niya ginawa ang mga bagay-bagay at tinatanggap ang kanyang pamumuno. Hindi tiyak kung gaano karaming gawain ang ginawa roon ng lider, kung gaano karami ang sinabi niya, o kung tungkol saan ang sinabi niya. Walang nakaaalam ng mga detalyeng ito, ngunit sa madaling sabi, lubos na sumang-ayon sa kanyang pamumuno ang karamihan ng mga tao. Pagkalipas ng ilang panahon, sinabi ng lider,
pawang masusunurin at mapagpasakop ang mga kapatid dito at maayos ang takbo ng iglesia sa lahat ng aspekto. Sa kasamaang palad, may isang bagay na hindi ganap na kasiya-siya, na ang kapaligiran dito ay kakilakilabot. Kung angkop ang kapaligiran, makahahanap tayo ng isang maganda at maaliwalas na araw upang pumunta sa isang malaking parke para sa isang malaking pagtitipon na may libu-libong tao at ilalabas natin ang katotohanan gamit ang mikropono at isang hanay ng malalaking speaker at aakay ng mas maraming tao upang manampalataya sa Diyos. Hindi ba't magbubunga ang gawain natin? Matapos marinig ito, lahat ay nagsabi ng Amen at sinang-ayunan ito. Sabihin mo sa akin, may problema ba sa pariralang ilalabas natin ang katotohanan? Anong problema? Tinatrato ng lider ang kanyang sarili bilang Diyos. Alam ninyong lahat na may problema rito. Ngunit ang mga tao na naguguluhan na naroon ay hindi ito alam. Tinugon pa nga nila ang pangungusap na ito ng isang Amen. Inilabas ba ng lider na ito ang katotohanan? Sino siya? Isa siyang ordinaryong lider. Gumawa siya ng gawain sa loob ng ilang taon at pagkatapos ay nagsimulang isiping nakahihigit siya sa lahat at nakalimutan kung sino siya at ninais pa ngang ipahayag ang katotohanan. Iyon ay isang mahirap na gawain para sa kanya. Ano ang pinatutunayan nito? Pinatutunayan nito na hindi niya alam kung sino siya at hindi niya alam kung ano ang tungkuling ginagawa niya. Yamang may ganito siyang uri ng disposisyon, may anumang bahagi ba ng kanyang karaniwang gawain o pananalita ang nakaayon sa katotohanan? Ang kanyang karaniwang gawain at pananalita ay tiyak na puno ng mga magugulo at maladyablong salita at lubos na hindi makakamit ang resulta ng panunustos at pagdidilig sa iglesia. Hindi niya alam kung ano ang katotohanan, lalo na kung anong kahulugan ng pagpapahayag ng katotohanan. Matapos gumawa sa isang lugar sa loob lang ng 2 o 3 taon, naramdaman niyang mayroon siyang kaunting katanyagan at kapital, at pagkatapos ay nakalimutan niya kung sino siya. Naging maganda ang pakiramdam niya sa kanyang sarili at ninais na ipahayag ang katotohanan. Ang pagkakaroon ba ng gayong maling akala ay hindi nakasusulasok? Saan nanggagaling ang maling akalang ito? Nagkaroon ba siya ng sakit sa pag-iisip o ito ba ay isang panandaliang simboyo ng damdamin? Gumawa siya ng kaunting gawain. Walang sino man sa lokal na iglesia ang sumalungat sa kanya at tila ba naging maayos ang lahat para sa kanya. Kaya naniwala siya na ang lahat ay resulta ng gawaing ginawa niya at bigla niyang naramdamang maaako niya ang karangalan para rito. Naisip niya, kung makagagawa ako ng gayong kamakabuluhang gawain, hindi ba ako ang Diyos? At kung ako ang Diyos, ako ay lubhang napipigilan sa ngayon. Kung mas mabuti ang panlabas na kapaligiran, maipahahayag ko ang katotohanan. Biglang pumasok sa isip niya ang kaisipang ito. Hindi ba't may mali sa pag-iisip niya? May mali sa pag-iisip niya. Hindi ba't siya ay walang katwiran? Pwede bang ang mga kilos at salita ni Satanas at ng mga antikristo ay nagtataglay ng katwiran ng normal na pagkatao? Talagang hindi pwede.
Gumawa ang leader na ito ng kaunting gawain at nakakuha ng ilang resulta. Pagkatapos ay bigla niyang nakalimutang isa siyang tao. Ang nagagawa ba niyang sabihin ang gayong di makakatwirang salita ay nauugnay sa kanyang mga disposisyon? Paano ito nauugnay? Sa loob ng kanyang mga disposisyon, handa ba siyang maging isang tagasunod? Alam ba niyang isa lang siyang pangkaraniwang tagasunod ng Diyos? Talagang hindi niya alam. Naniniwala siyang labis na kagalang-galang at nakahihigit sa iba ang kanyang katayuan at pagkakakilanlan. Hindi ba kayo pamilyar sa ganitong uri ng pag-uugali at sa kalikasan nito? Bakit itinapon sa himpapawid si Satanas? Ito ay dahil ninais nitong maging kapantay ang Diyos. Dahil hindi alam ni Satanas ang posisyon nito sa sansinukob, hindi alam kung sino ito, at hindi alam ang sarili nitong hangganan, nang pahintulutan ng Diyos si Satanas na tumahak sa kaparehong espasyo tulad niya, nagsimulang isipin ni Satanas na ito ay Diyos. Ninais nitong gawin ang mga bagay na ginawa ng Diyos. Ninais nitong kumatawan sa Kanya, palitan siya at ikaila ang pag-iral niya, at dahil dito, itinapon ito sa himpapawid. Ginagawa ng mga antikristo ang kaparehong bagay. Nagkakapareho ang kalikasan ng kanilang mga kilos, at sila at si Satanas ay iisa ang pinagmulan. Para sa isang antikristo, ang gayong pagpapamalas ay hindi isang paminsan-minsang pagbubunyag o resulta ng isang kapritsyo. Ito ay ang lubos na pangingibabaw ng kanilang satanikong kalikasan at isang likas na pagbubunyag ng kanilang satanikong disposisyon. Ano ang kalikasan ng pagpapamalas ng lider na kakatapos ko lang ikwento? Sa isang antikristo ito. Bakit natin tinatalakay ang pagpapamalas na ito para sa item ng pagtataas at pagpapatotoo ng sarili? Paanong nauugnay ang kalikasan ng pagpapamalas na ito sa pagtataas at pagpapatotoo ng sarili? Ano ang kalikasan ng mga salitang ilalabas ang katotohanan na sinabi niya? Bakit ko sinasabing nauugnay ang mga salitang ito sa pagtataas at pagpapatotoo ng sarili? Naniwala ang lider na maibibigay niya sa mga tao ang katotohanan. Iyan ang ibig niyang sabihin. Noong sinabi niya ang gayong mga bagay, inisip ng mga taong nakarinig ng mga ito, mayroon kang napakakahanga-hangang ugali at nakapagsasalita ka sa gayong tono. Hindi ba't ito ang uri ng tono na dapat gamit ng Diyos sa pagsasalita? Hindi ba't ito ang uri ng kahanga-hangang asal at lawak ng isipan na dapat mayroon ang Diyos? Hindi ba't nakamit ng leader na ito ang layong pagtataas at pagpapatotoo ng kanyang sarili? Nagawa niyang magkaroon ang mga tao ng damdamin ng pagrespeto, pagsamba, at paghanga sa kanya nang hindi ito namamalayan. Hindi ba't iyon ang sitwasyon? Ito ang kahindik-hindik na anyo ng isang antikristo. Ito ang isang antikristo na palihim na itinataas at pinatototohanan ang kanyang sarili.